Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, wag na natin patagalin. Another Ahon Day 3 Battle Review. Shaboy versus Mirage. And after neto, proceed tayo ulit sa mga request video kung meron man. Or kung may mga bagong upload, reviewin din natin agad. Okay? So yun, magbibigay pa ba ako ng insights? Both MCs ay kilala ko paano nasubaybayan ko bumatel sa underground, especially Motus. Parehas ko sila nakakausap personal, parehas tropa. Ang hirap mahirap magbigay ng ano dito ng insights kasi may mga linya si Mirage na malakas, si Shaboy naman na yung mga jokes niya kakaiba rin. So may pagka style clash para sa akin unless mag-iba ng estilo si Shaboy na more on technical, kasi kaya rin naman ni Shaboy mag-technical na sulat, 'di ba? Tapos si Mirage naman, syempre nagkampiyon sa pedestal at alam naman natin kung paano lumetra at gumawa ng mga suntok to si Mirage. May 1-2 rin tong MC na to. So ayun, hindi ko ma-explain ng hindi ko ma-explain based sa based sa last performance nila o sa last battle nila. So I think we should start na para mas ma-compare natin yung pinakasulat nila sa bawat isa. Pero ayun lang yung insights ko dito. Style clash, 'di ba? Pero tignan natin kung iba rin minsan magsulat si Shaboy 'di ba? Tignan natin. Okay, so let's see game. Piliin niyo mauna si Shaboy. Pakinggan natin. Unang banat, tig 2 minuto dapat. Ahon 15 day 3. Shaboy. Ahon, game! Game! Yung mas malakas pa, ahon, game! Alam niyo ba kung bakit kaming dalawa ang pinagtapat ni boss? Bukod kasi sa pareho kaming OFW dati, parehas rin daw kaming bastos. Oo, OFW din ako dati sa Middle East at 5 taon din ako dun mahigit. Ang kaibahan lang natin, umuwi ako dito sa Pinas na yung butas ng puwet ko masikip. Ikaw? Okay. Motus, pedestal, nagamit na yun kay Mirage. So sabi ko nga sa inyo, nasubaybayan ko itong dalawang MC na to sa Motus. At yung mga battles nila na napanood ko, na review ko, and yung ganong angulo ni Shaboy, I think nasabi na yun kay Mirage before or sa mga past battles niya. Is at 5 taon din ako dun mahigit. Ang kaibahan lang natin, umuwi ako dito sa Pinas na yung butas ng puwet ko masikip. Ikaw? Pumayag kang molestyahin ng Arabo, di ka man lang lumaban, tol, naduwag ka ba? Akala tuloy ng pamilya mo successful ka na nung umuwi ka kasi sabi mo, nakaluwag ka na. Okay, sabi na nga Kaya pala, may napansin sila sa iyong kakaiba nung minsan kayong kumain sa Jollibee. Kasi kukunin mo lang daw yung order mo, bigla kang naglakad, varsity. Umuwi ako galing Qatar kasi sa flip-top nagbaka sakaling makapasok. Umuwi ka galing Dubai kasi napapadalas na yung titing pinapasok. Pero hindi. Gago. Alam namin gusto mo rin talaga ng titi, nahihiya ka lang umamin.
Amoy ka ng kapwa mo, bakla Mirage. Si Sir Deo na mismo nagsabi sa akin. Kaya pala, yung rehistro mo sa tenga ko masyadong malandi. At kumpirmadong gusto mo rin na meron sa iyong chumachansing. At kung sasabihin mo na nung flip top anib ay merong tumamleng, kasalanan yun ni Boss Ari kasi kami ay nilasing. Pero pansin nyo ba, yung itsura na ito ni Mirage parang foreigner na may pagkaalanganin. Nung una ayaw nga kitang kabatel kasi baka English conference gawin mo sa akin. Kasi yung kulay ng kanyang balat at mata, kakaiba. Hindi kaya sakit yan, naku boy. Pag nakausap nyo to ng malapitan, mapapansin nyo, mukha siyang Amerikanong hindi natuloy. Kutis foreigner na matatas magtagalog, aba punyeta nakakatakot. Nung kinantot siguro nangapam yung nanay mo, konting tamod lang ang ipinasok. Ayos din mga liga dito sa atin, no? Yung sulugan, may puting kalabaw. Tayo dito sa flip top, may Mirage na nahaluan ng puting malabnaw. At nagsaliksik akong mabuti about sa'yo, tungkol sa sinabi ni Katana. Totoo pala na pastor ka na madalas naglilibot sa kalsada. Nagsasakripisyo para magbahagi ng salita ng Diyos sa mga bata. Nakaka-proud ka na sana, pero wag naman sa mga nagkakara. Ano, suportado sila ng Diyos sa pagsusugal, yun ang gusto mong mapil nila? Nakarinig ka lang ng tumaya sa krus, nilabasan mo agad ng Biblia? Kupal! Anong magagawa mo ngayon ay puro demonyo lahat to. Ito ay silid na makasalanan at si Satanas nung nasa harap mo. Baka suwagin kita ng aking sungay na nakatago sa aking sombrero. Kaya din kitang sunugin sa impyerno kaso may dumating na bumbero. O sige! Round mo na! Parinig na kami ng mga tito jokes mo na bit. Uta, ina. Si Boy Topic. Ayos ah. Sunugin sa impyerno kaso may dumating na bumbero. Gagi. O sige! Round mo na! Parinig na kami ng mga tito jokes mo na bit-bit. Siguraduhin mo lang na impressive yan. Tingnan natin kung mapapatapik mo to sa dibdib. Alagagi. Ang saklap, no? Yung lucky charm mo nung finals, nahuli ko. Okay, Boy Tapek, bumaba ka na. Baka maribatan ka pa tulad nung ginawa sa kanya ni Unico. Alagagi. Gago. Kaya pala may naglabas ng eh, 'di ba? Naglabas every event naman naglalabas si Nina Sandeas ng or yung flip top ng ng mga photos. Kaya pala nakita ko to, sabi ko bakit may posas? Tsaka sino to? Hindi ko namukaan na si Boy Tapek pala 'yun eh. Tong ina solid ah. Boy Tapek, grabe naman yung yung exposure. Okay. Gogi. Nagulat ako eh. Nagulat ako doon sa posas kasi yun pala yun, okay. Na napagdugtong ko na. Yun nga, nakita ko yung mga picture nun nung etong aahon na day 3 na to. At ako nga may nakaposa. Sabi ko, gago, ano kaya yun? Tapos, ayun, syempre, since naging matagal yung pag-upload, nakalimutan ko na. Tapos, ayun, nagulat ako. Naalala ko na. Okay, balik tayo sa sulat or sa performance ni Shaboy. Paano ko ba to explain? Tangina, tumatak sa akin yung yung posas eh. Pero sige, game. Yung yung OFW na angulo, hindi ko na siya masyadong pupuntusan kasi yun nga, narinig ko na yun sa ibang mga battles ni Mirage. Kay Katana ba yun? Di ko na, kay Lord Manuel, hindi ko na matandaan kung kanino eh. Yung mga battles sa flip top, Lord Manuel, Katana, tsaka Mandabalyo pa lang naman eh. So, hindi ko rin matandaan kung sa pedestal ba yun. Nakalimutan ko na. Basta narinig ko na yun. Tapos, ano pa? Si Shaboy, hindi siya masyado nagpatawa dito eh. Siya, more on technical. So, I think hindi pa to yung Shaboy na ina-expect ko. I think may Shaboy pa na
na mangungupal sa rounds 2 and 3. I think ayun lang. Para sa akin hindi ganoon ka-epektibo si Shaboy sa ano na to, sa round na to. Yun lang. Pero syempre tignan pa rin natin kung maaangatan ba ni Mirage yung ganung performance, kasi if mas mababa din yung performance ni Mirage sa ano na to, sa round na to, malamang kay Shaboy natin ibibigay. Diba? So, yun. Pakinggan natin. Ang lupit mo talaga, Bogart. Paano tatapik yun? Nilagyan mo ng posas. Kala ko galing kang Qatar. Ay, mali. Galing ka palang Qatar. Ang sulat ko, Saudi. Balita ko, tawag sa'yo doon, Mamshi. Patibag na kagad! Kaso wag na. Si Shaboy ka pala. Shaboy. Baka baboy talaga! Nilaplap mo si Deo, gago. Masyad! Okay, ano rin. Gasgas na anggulo na rin yon, yung nilaplap si Sir Deo sa Motus. Ilang beses na yun ginawa or na anggulo kay Shaboy. Baboy talaga! Nilaplap mo si Deo, gago. Masyado ka tanga! Pag makoy kayo ni Deo, yung mga tite, pinagsasabong nyo dalawa! Pero okay lang daw yun. Kahit papaano nakapasa. Dating tabachoy na palaboy, pinihisang pinalamon ngayon. Mukha ka ng baboy na masaya. Kilala ka na namin, Shaboy. Kahit nakadamit pa. Umaga pa lang yung burat na laruan, nakaipit na sa puwet niya. Ang malupit, pinunit pa yung brief para daw walang aberya. Nung naglaplapan kayo ni Deo, yung mga dildo mayroon pang baterya. Tagal na nung laplapan nyo. Pero si Arik, di ka pa rin matingnan. Hanggang ngayon, kinukuha mo yung loob. Parang puting ban. Gago. Yung iba, binibigitan yung dala para lang tumimbang. Ito, panay pakitang gilas, tapos yung ipapakita niya, puwit lang. Yung ipapakita niya, kulit lang. Yung feedback sa akin, pang small room pa daw. Okay na ganun, kaysa kay Shaboy. Gusto ko ipaban. Pinagtitripan ka na ng panoorin pag puno na sa bar. Ikaw yung tipong, no, tayo kay Shaboy, baka magubad na naman. Kasi pag si Shaboy sinumpong, sa gitna ng battle, nag-aahit siya ng bulbul. Ikaw dahilan ba't nauso yung andami nyo dyan? Wala man lang sumuntok. Pero bago ka pa umusbong, si Sir Deo, malimit ka na isumbong. Kahit wala kayo sa parisan, pinipilit mo daw siyang pakainin ng tumbong. Gago. Buti pa si Deo, nagbago na. Kaya yung tao masaya. Ikaw gusto mo na rin magbago, kaso plano mo sa kana. Sumasabay ka pa rin sa agos kahit yung daloy sa kanal. Pag nakahubad, kala mo macho, sundalong palaban. Tingin namin sa'yo, palaboy na walang barot sa lawal. Kasi pag si Shaboy na battle, auto-dislike na naman. Yung iba nag-holo rhyme na, ikaw solo rhyme lang alam. Ikaw yung tipo ng MC na kakain ng tae, kahit promo lang labanan. Gago. Para mag-viral, kakain ng tinapay, kahit dolomite palaman. Kahit dolomite palaman. Kasi pag wala kang battle, isa kang vlogger na may katok sa ulo. Nagpapasiklab kahit mapaso, basta makapasok sa uso. Kumakain ka ng papel, naguhubad, nagkatumbling pa sa dulo. Kumakain ka ng papel, alam ko laban niya kay Jonas yun sa Motus. Sa mga hindi nakapanood, panoorin niyo yun. Yun. Na may katok sa ulo. Nagpapasiklab kahit mapaso, basta makapasok sa uso. Kumakain ka ng papel, naguhubad, nagkatumbling pa sa dulo. Pag ikaw nabarog, ano gagawin mo? Kakatok ka sa puso. Sasabihin mo pa dahil sa pamilya. Sasabihin mo pa, ginagawa mo yan para sa pamilya. Yung mga kamag-anak mo nananahimik sa Las Piñas. O sige, ba't ka nakipaglaplapan sa flip-top? Sagot! Puro ka ganun, hindi ka naman sumasagot. Ba't ka nakipaglaplapan sa flip-top? Bibigyan ka namin ng oras, magdahilan ka. Ba't ka nakipaglaplapan sa flip-top? Ano, ayaw mo sumagot? Ulol, ginawa mo yung kasi kala mo, doon kasi sikat, tamad ka pagdaanan yung dinaanan ng masisipag, gusto mo instant. Gusto mo maging superstar sa flip-top, kaso mas bagay sa'yo pang troll. Kung circus yung genre, ikaw yung pang-front, basta Shaboy pangalan yung tiwala nandun. Ikaw lang yung matapang na papayag,
ibala sa kanyon. Time. Okay. Performance ni Mirage, explain ko. Pawala-wala. Slow start, makukuha yung momentum, effective, okay. So, instead of magtuloy-tuloy yung ganung performance, nawawala, humihina, magiging flat, tapos generate ulit ng ganun. Lalakas, maging epektibo, punchline, tas mawala ulit. Alam mo yun? Gets nyo? So, pawala-wala. Parang paangat na, bababa, angat ulit, bababa. So, ganun yung performance ni Mirage sa round na to. Okay yung mga jokes. Diba? Sabi ko nga sa inyo, si Mirage, isa yan sa mga sa mga, para sa akin, yung may underrated na jokes. Kumbaga, di mo alam na joke pala or jokes pala yung kasunod na linya. Kasi magsiset up siya ng seryoso, tapos biglang pinaka-punchline, joke. So, ayun, isa yun sa mga, kumbaga, kasama sa arsenals niya yun di ba? Pero round 1, ang hirap Si Shaboy kasi ineffective. Si Mirage naman at some point effective siya. So ang hirap, no? Malinis yung performance ni Shaboy, technical. Kaso nga lang nagkulang. Para sa akin nagkulang sa mga effective punchline or haymakers. Yun yung performance ni Shaboy. Kay Mirage naman, may choke tuloy. Oh, may choke? Choke ba? I-consider ko ba as a choke yun? May mga pause. Stutter, ayun na lang. May mga stutter. Effective yung iba, pero nawawala din. So, ang hirap balansehin no? Di mo alam kung mag-base ka ba sa effectivity. Kasi kung effectivity, lamang si Mirage doon. Kasi para sa akin, mas kumokonekta siya, mas effective yung mga linya niya. Kaso, kung mag-base naman tayo sa linis ng performance, Shaboy yun. Diba? Ang hirap Kung technicalities naman, tapos yung style ni Mirage na comedy, hindi mo rin pwedeng pagsalubungin yun kasi magkaibang estilo yun. So, sila doon? Tayo sila doon sa category na yun. So, yun, sa performance, I think doon na magkakaroon ng gap. I think I'll go with Shaboy doon kasi mas malinis yung naitawid. Walang pauses, tuloy-tuloy. So, yun, that's the answer. Diba? That's the answer. Ulitin ko lang sa style nila, technical versus comedy, hindi natin pwedeng pagbanggain yun kasi magkaibang estilo. So, tayo sila doon. Sa ano yung sinabi ko? Sa linis ng performance, Shaboy yun kasi may mga stutter si Mirage. Sa effectivity, mas effective si Mirage doon. Kay Shaboy naman, dire-diretso, kumbaga monotone, 'di ba? So, ang hirap, 'di ba? Sa ganung kategory tie 'yon, pero yun nga, linis ng performance yung mag-stand out, and I'll go with Shaboy sa round 1. Mahirap iskoran pwede kong iskoran ng 8-7 or 7-6 Ang hirap iskoran ng round 1, to be honest. Sige, 7-6 in favor of Shaboy. Para sa akin kasi below average pa yung round 1 ni Shaboy dito. Hindi pa to yung Shaboy na kilala ko Tignan natin sa rounds 2 and 3 baka umangat. Kay Mirage naman may mga stutter Ang tatagal nung mga next na pasok niya sa next na line niya kasi iniisip niya yung next na linya. So I think considerate naman yung score. So 7-6 Shaboy round 1. Tangina nito, wala pa ring adjustment ng puta. Ayun, naguubad daw ako, tangina. Pinagsisigawan pa niya dito. Galit ka lang sa paghuhubad na ginawa ko kasi yung dibdib ko walang balahibo. Tapos dinadamay pa si Deo. Huwag ka naman masyadong bad tol. Wala namang kaibahan yun sa ginagawang pagromansa sa'yo ni Abdul. Okay, round 2 game? Sabi na nga ba, puro tito jokes na naman yung kanyang mga sasabihin. Okay naman sana yung mga punchline mo kaso yung setup nakakabitin.
Kaya hindi uubra sa depensa ko yung opensa mo kahit ano pang plano yan. Baka nakakalimutan mong sa ahon ko unang beses ginawa yung man-to-man. Ahon game! Sa totoo lang, nagulat talaga ako nung ikaw yung binigay sa aking kalaban. Biruin mo naman kasi, champion ka na, tas tinapat ka lang sa nakikipaglaplapan. Gusto ko nga sana siyang tanggihan, hindi naman sana giinarte. Ang dami kasing what if na gumugulo sa isip ko, tulad ng what if, sapakin kita sa round 3. Kasi masama loob ko sa'yo, Tito Mirage, malamang hindi mo na naaalala. Ako lang naman yung batang ginaganto mo sa titi dati sa tuwing naglalaro ako sa plaza. Pero alam nyo bang may edad na to si Mirage bago pa magka-spark ang kanyang karir? Kaya bilang isa sa mga kabatch mo, hindi ako papayag na matanda ang maging Rookie of the Year. Kasi isipin mo naman, boss, di ba pinanganak ka June 5, 1981? Araw mismo ng Monday. Nung panahong pinapanganak ka palang, Boss Arik, si Mirage kumukuha na ng back pay. Gago. Kaya yung ibang matatanda dito, sinasabi na itong si Mirage, puta X. Tawag ka kasi ng tawag ng kuya sa kanila, mas matanda ka naman, di ba? Kay Kuya Dennis. Sabi pa ni Boss sa Enigma Machine, si Mirage, hindi pa makuha yung tamang timpla ng crowd. Tol, hanggang kailan mo balak? Buti pa si Tulala, kuwang-kuha na yung tamang timpla ng iniinom niyang alak. Pati yung mga tao na yan, marami ng mali na napapansin sa'yo. Pati yung mga tao na yan, marami ng mali na napapansin sa'yo. Hindi nila malaman kung tapos na ba yung round mo, bigla-bigla ka kasing gumaganto. Ang dami nga dyan nagsasabi na yung mga sulat mo daw ay malakas. Pero masasabi mo bang maayos na tulayan kung wala kang maayos na pangwakas? Ha? Masasabi mo bang maayos na tulayan kung wala kang maayos na pangwakas? Bakit ba kasi ganyan ka mag-ender? Parang hindi mo naman pinag-isipan. Nasa flip-top ka na't lahat, nag-ender ka pa ng ang uso ngayon na clip ay yung clip na ipan. Sinulat mo pa talaga yung ipan. Gusto mo lang namang sabihing mainit yung venue natin. O baka magreklamo ka pa rin dito, ngayong binigyan ka ng kalabang mahangin. Pero di ba isa ka sa nagtaas ng kilay kung bakit sa ahon may shaboy na napagbigyan? Hindi mo kasi matanggap na kailangan mo pang mag-champion para makaahon habang ako tumambling lang. Kaya nung lineup nung ahon day 1, alam mo ba kung ba't ka nandun? Konsiderasyon lang yun ni Boss Arik sa yung pagiging kampyon. Kung inaakala mo na magaling ka kaya nandito ka ulit ngayon, ang tanong ko san banda? Kaya nga tayo pinagtapat sa lugar ng mga baliw para ipaalalang tinalo ka ni Manda. Uy! Ayun. Biro mo, pumasok yun. Ayun yung inaabangan ko sa mga battle na nire-review ko na kapag medyo flat or dead air, may isang linya talaga akong inaantay na para sa akin. Although hindi nasakyan ng crowd yun, no. I don't know why, pero tayo na angas nun ah. Hindi ko ina-expect kasi nagulat ako sa sa setup na yon, tas doon magla-land. Tayo na shoutout kay Shaboy. Galing nun, nagustuhan ko yun. Solid. Konsiderasyon lang yun ni Boss Arik sa yung pagiging kampyon. Kung inaakala mo na magaling ka kaya nandito ka ulit ngayon, ang tanong ko san banda? Kaya nga tayo pinagtapat sa lugar ng mga baliw para ipaalalang tinalo ka ni Manda. Galing, no? Ano? Galing Nalunod ka sa pag-ahon? Halos hindi na makabangon? Kaya nung nag-chat ka sa akin, Boss Arik, tila na gets ko na ngayon. Tinanong mo kung game ba ako sa ahon, kaya sabi ko, shit, alam ko na to. Na may ipapamouth to mouth ka sa akin kasi may karir na naghihingalo. Ooh! Pero wala akong Another may karir na naghihingal. Okay, so dalawa na. Ayos yun. Mas malakas na round 2 to para kay Shaboy. Mouth to mouth ka sa akin kasi may karir na naghihingalo. Pero wala akong balak na buhayin ka. Baka ihatid pa kita sa libingan. Total ayaw mong naiinitan. Dadalhin natin doon yung sinasabi mong clip na ipan. Okay, so I think hindi ko na masyadong papabain pa yung explanation sa round 2 kasi nakita niyo naman kung ano yung naging reaction ko sa dalawang haymaker ni Shaboy. Haymaker niya para sa akin. Hindi ko alam kung sa live hindi naging malakas yun, pero para sa akin solid yun eh. Yung pinagtapat sa pinagtapat para ipaalala na tinalo ka ni Manda. Ang angas nun para sa akin, hindi ko ina-expect na doon maglaland yun. Tapos yung pangalawa, yung
Ano yung pangalawa? Ulitin natin. Mouth to mouth ka sa akin. Ayan. Mouth to mouth. Mouth to mouth, may karera ng hingalo. So, angas nun. So, ayun lang, yung dalawang haymaker ni Shaboy para sa akin, yun yung nag-lift sa round 2 niya. And para sa akin, mas malakas yun sa round 1 niya. Diba? Yun lang naman yung laging inaantay ko eh. So, nakikinig ako sa bawat linya nila. Nag-aantay ako ng isang magsi-switch eh. Magki-click na isang linya, dalawang linya na magli-lift sa isang round. And nakuha ni Shaboy yung dalawa na yun. And malakas yun para sa akin. Mirage, pakinggan natin. May karir na naghihingalo. Pero wala akong balak natin doon yung sinasabi mong clip na Ipan. Balot, pakinggan natin! Kala ko yung makakalaban ko, armado na ng mga pamatay na Tagalog. Yung pala nag-aahit lang ng bulbul sa harap ng mga tao. Sa lahat ng MC dito, ikaw pinakatakot na matalo. Kasi yung dalawang panalo mo na lang, natitirang dahilan, ba't ka pa tao? Yung panalo mo dalawa, kala mo nakakatuwa. Panalo ka talaga kasi yung laban nyo, patagalan sumupa. Pero di ka pa rin pasadong usapan, pasagan ng tula. Nakapasok ka dito kasi meron kang bakal na kapal na mukha. Isipin mo, panalo ka na lagi, tapos bobo ka pa rin. Paano mga nakakabattle mo? Akala pro mo lang kasi. Mga nakakabattle ko, solid, nakatodo, magaling. Kaya pag nanalo ka sa akin, bobo ka pa rin. Natatalo ako, totoo naman. Pero ang tawag dun, pakagat. Wala na mas eksakto na answer. Di por kita tatalo si Goku, kaya na siya talunin ng mga tabacho na dancer. Kasi pag si Shaboy na battle, ganado pati basher. Ikaw yung paborito i-bash ng mga fans na may family problem. Mananalo ka dito. Nakadepende yung sa akin. Alam ng lahat, mapagbigay ako sa panalo. Ako yung friendly na master. Habang si Shaboy, para sa panalo, nag-iimbento ng angle. Palibasa yung talo niya sa labas, lagpas na sa 120 na battle. Kung si Husky Hentai Kami, hindi makuha ni Mirage yung momentum. Ayun. Tapansin ko yun sa pang-apat na battle na niya to, no? Sa flip top, Lord Manuel. Actually, yung kay Lord Manuel, napanood ko ng live yun eh. Mirage vs. Lord Manuel. 1 minutes. Lakas niya doon. Possible sa kanya pa yun para sa akin. Next. Katana. Ayun talaga, puta. Katana talaga yun. Tapos, Manda Baliw. Nagulat ako, tinapat siya kay Manda Baliw nung ahon. Diba? Tangina, nagulat talaga ako. Sabi ko, puta, Manda Baliw agad. Ayun. Tapos, ayun. Ito, Shaboy. And, based dun sa mga napanood kong battle niya dito sa flip top, hindi niya makuha yung pinaka, momentum ng, or sabihin natin, pinaka-peak ng performance niya dito sa flip top. Kasi, sa Motus, nagagawa niya yun eh. Kumbaga, ang lalakas ng mga linya niya at okay eh. Pagdating dito sa flip top, parang nawawalan ng epekto. Diba? So, ibang ambience, ibang energy, ibang level na talaga ang big stage eh. Kaya, ayun. sa 120 na battle. Kung si Husky Hentai Kamen, si Shaboy naman walang kwenta pag walang benta na camel. Patay to sa akin parang adbot na regla tas rumekta sa tunnel. Kala mo talaga mabenta yung talent? Inaabangan ka lang sa perya pag hihilaan yung tali. Aray! Sa akin bakit yan? Hindi ako cancel na nag-position ulong ako. Kaya nandito. Pag hihilaan yung tali. Kasi Sino pag wala yun? namang Ano yun? Sino yun? camera, ang ayos mo kausap, okay ka ka-banding. Pag may mga vlogger na, tumbling ka ng tumbling. Pero pagdating sa negosyo, ikaw na outstanding. Pagdating sa negosyo, ikaw na outstanding. Nagbebenta ka ng yosi sa tindahan ng mga outfit. Sa tindahan ng mga outfit. Tapos idadahilan mo, marangal. Tsaka kay M-Site may abiso. Yung Gatbash nagsara kasi yung mga damit nangamoy sigarilyo. Nangamoy sigarilyo. Tapos nag-ahit ka pa ng bulbul doon.
Tapos nag-ahit ka pa ng bulbul doon. Yung shop niya na perwisyo. Yung mga damit, pag binili tuloy, may bulbul pa sa pundilyo. Kala mo talaga, respetadong nila lang. Nagpapaka-agresibo. Yung pants mo dito, 5 lang. Pare-parehas pa sila apelido. J.R. Castillo. Kahit si Castillo, ayaw ka maging tito. Kahit manalo ka dito ng 3-0, inaabangan lang nila sa'yo, sigarilyo. Time. Okay, wala. Sino yun? Sino yung nagsalita doon? Parang si ano no? Sino ba yun? Kaboses ni ano Kaboses ni Japorms. Diba? Feeling ko kaboses ni Japorms, pero hindi ko alam kung siya yun. Pero sa kaboses lang niya. Diba? So yun. Wala na. Hindi ko alam ano nangyari kay Mirage. Hindi siya naging epektibo sa big stage. And ayun nga. Kailan kaya niya makukuha yung pinakatimpla dito sa big stage, no. 'Yun. Ano tayo doon? 9-6. Hindi, 8-6 pala. It's 7-6 sa round 1, 8-6 sa round 2. So that's 15-12. 15-12. Shaboy. Ligbanat, pahinga natin! Boss, sino yung baliw na yun? Sino yun? Si Japorms? Ay, ikaw pala yan! Kamusta pang... Uy, gagis. Sabi na nga ba si Japorms yun Kaboses niya Tsaka, walang crowd na manggaganon Di ba? Tayo na ilang event na ako nakapunta sa flip top. Walang nanggaganon. May mag-uusap kasi sabihin natin may hindi nila trip yung battle, may mag-uusap pero yung magsasalita ng ganon, feeling ko hindi 'di ba? So tas na ano ko pa na determine ko pa kung kanino yung boses kasi 'di ba nare-review natin yung battle ni Japorms kay PSP. So sabi ko parang kaya tagal ko nag-isip kung sino yun Diba? Yun. Kaya tama ko kay Japorms. Pangalakal. Si Japorms? Ay, ikaw pala yan. Kamusta pangangalakal? Ayun, may pal Round 3, game! Tangina na ito, boring pa rin. Body bag na kagad! Tangina mo, tarantado. Si Mirage ka pala, yung hanggang ngayon sa big crowd hindi pa rin konektado. Kasi pang small room ka lang. Hindi ka bagay sa gantong tanghalan. Dapat sa'yo tuwing may 1 minutes lang binibigyan ng laban. Pansinin nyo, kapag may laban to sa Motus, lintik yung tao kung maghiyawan. Paanong di magtatawanan, puro inside jokes binibitawan. Ano, challenging ba sa flip top? Ba't di mo Aray ko po, binibreakdown na si Mirage dito at powerful na umpisa para kay Shaboy. Inside jokes binibitawan. Ano? Challenging ba sa flip top? Ba't di mo magawa ditong maging kwela? Walang kasalanan yung mga yan kung hindi ka swak sa kanilang tenga. Kasi nung laban mo kay Katana, wala kang linya na bumenta. Tapos nung laban mo kay Manda, pinagmukha ka lang, walang kwenta. Tol, pang-apat na laban mo na to sa flip top, wala pa rin tumatatak sa dura mo. Oo. Anong sasabihin mo? Wala pa rin akong naitatatak dito? Baka laplapin ko mukha mo. Pero seryoso, after nung nangyaring halikan, grabing kahihiyan, natanggap ko. Biruin nyo, nasa Pure Gold kami, bigla may magsasabi ng idol. Di ba ikaw yung nakipaglaplapan? Sa harap mismo ng nanay ko. Wala namang problema. Natanungin nyo ko ng ganon kung wala akong kasama. Alam nyo ba nang dahil doon, pag tinatanong siya kung anak niya ako, itinatanggi na ako ni mama. Kaya ramdam kita tol nung sinabi ni Katana na napuno ka ng galit sa dibdib. Bilang ganti sa ginawa sa'yo ng ibang lahi, mamaya, mangmolestya tayo ng incheck. Yari! Kasama ba yan? Hindi ko namin puso. Huwag kang maingay baka butin ka sa akin. At pinanood ko yung mga video ng prediction sa magiging laban natin at halos lahat sinasabi na ikaw ang kupal. mananalo. Katulad na lang nung sinabi ni Saki na ikaw yung kanyang natitipuhan. Trip na trip ka talaga ng mga Arabo. Sino ba namang hindi malilibugan sa ganyang kaputi na mukha na parang laging nakapilter?
Kaya ka pala nila tinatawag na master kasi ganun yung gamit mo na skincare. Ano Saki? Pagmasdan mong mabuti itong MC na yung pinapantasya. Pag nakita mo tumbong neto, mapapasigaw ka ng maluwag na kagad! At lukas siya. Maluwag na kagad. Pero mga iba, sa mga kapwa ko aspiring MC na gusto rin makapag-flip top, relax lang kayo dyan. Panatilihin nyo lang yung gigil nyo sa battle hanggang sa pangarap nyo'y maaapo yan. Hindi nyo kailangan mag-champion para mapansin ni Enigma. Kasi nakadepende sa'yo yan. Ito ang champion at undefeated MC namin sa moto, so pagdating sa flip top, talunan. Oo, napansin ako ni Enigma dahil sa paghuhubad ko. Kaya yung pambabas nyo, pilit kong kinakaya. Pero isipin nyo naman yung impluensyang nagawa ko. Pati si Edgar Allan Guzman, ako mismo ginagaya. Gago! Kaya napaka... Alam niyo ba yun kay EA, yung sa sa bench. Tayo nag-trending yun sa Facebook, kahit ayaw mo makita, makikita mo eh. Diba? Gago to siya boy, nagpakita na naman ng ano. Pero mo sa akin, Boss Ari. Oh, pati si Edgar Allan Guzman, ako mismo ginagaya. Kaya napaka-unfair mo sa akin, Boss Arik. Di ko malaman kung hangal ka ba. Si Edgar Allan Guzman nagubad din naman, ba't di mo sinabihang putya, tanggal ka na? Ano Mirage? Ano Mirage? Ganyan lang kadali kumonekta sa crowd. Kailangan mo lang maging balahura. Yung mga jokes mo kasi parang manihan, paunahan na lang may makakuha. At dun sa nagsasabing dudurugin lang ako ni Mirage, nagkamali kayo ng pagkahula. Kaya bago ka magsisigaw ng body bag na kaagad, ulul, manalo ka muna. Nice! Props. Strongest round ni Shaboy ito. Galing! Nagustuhan ko yung gustuhan ko yung pag-breakdown ni Shaboy sa performance ni Mirage, no? Na undefeated sa motos, pagdating sa flip top, talunan, yung mga ganong angulo. Yung marami nagre-react sa small room kasi inside jokes yung ginagamit, di ba? Ganda ng breakdown niya doon. And I think doon sa doon sa scheme na yon, doon nakakuha ng momentum si Shaboy eh. So I think strongest round ni ni Shaboy. Lakas niya dito, tapos may umeepal si Japorms eh. Tanan layo, dumayo pa siya. Ulongga pa siya galing eh, no. 'Yun. Ano pa? Malinis na performance all throughout from round 1 to 3. Ang ganda nung performance ni Shaboy from weakest lumakas, tapos lumakas na, di ba? Strongest. Weakest to strongest. Ang ganda nung graph pataas. Pataas yung performance, pataas yung dami ng punchline count. Ang ganda ng mga angulo na napili niya. Hindi na naulit, hindi na gasgas kasi dun sa round 1, gasgas na angulo yung niya inispit niya doon. Pero pagdating sa rounds 2 and 3, solid yung performance na at effective lahat ng mga ginamit niya. Props kay Shaboy, tol. Solid. Mirage, pakinggan natin. Sa motos, di ka pinaghandaan nila Jonas at Husky. Sa karir mo kasi gusto mo shortcut palagi. Yun ang patunay na yung oras mo hindi importante. Dapat sa'yo talaga, simpleng sulat lang. Parang informante. Pero sige. Sa'yo na yung magandang performance. Ikaw na may malupit na performance. Sa'yo na yung magandang istorya. Basta sabi ni Deo, yung dila mo daw ginagawa niyang Rexona! Wala pa rin nag-react, diba? Daig pa si Conan. Yung daig pa si Conan. Nahihirapan, no? Nahihirapan si Mirage dito. Sa motos, yung mga ganong delivery, magre-react na doon eh. Dito talaga nawawalan na siya ng dito, na composure dito. Daig pa si Conan. Yung daig pa si Conan, in-expose yung persona. Pag nagsisex daw kayo, gusto mo pa may insomnia. Pero joke lang talaga yun. Kahit ganyan si Shaboy, isa pa rin yung flip-top MC. Isa buhay o 2x2, malay mo, doon kay testing. Respetuhin ka na rin next year.
Tuloy mo lang yung tumbling-tumbling ng nakabrief. 2026, kasali ka na sa wrestling. Yun, di yun joke. Masyado ka na kasi feeling goat. Kala mo lahat ng kaharap mapapatawag. Kung sa lahat ng pagsubok, nagagawa mo makatagos. Mas di ka pa nakaranas ng problemang ipagpapa sa Diyos. Pag may laban to sa labas, napakayabang. Tapo MC, sasabihan niya, di ka paganap na MC pag yung big stage, di mo pa natapakan. Gago! Di porkit natapakan natin yung big stage, mas angat na tayo sa kanila. Maraming laban sa buhay na di napapanalo ng salita. Palibasa kahit sa underground, di mo pa naranasang kabiliban. Pero bilib pa rin ako sa'yo, nakapasok ka dito. Sa pilitan. Dating vendor ng Yossi, ngayon idol, pag-greet naman. Dati naririnig mo lagi, pabili lang. Ngayon, pangalan mo na yung punchline. Pagtababuyan yung setup. Tip top MC dahil sa pakisama ni Ari kay M-Site. Gagi. Di pa ba halata? Tad-tad na ng red flag. Hanggang ngayon wala kang profile sa Flip Top website. Yung kinukuha kasi talaga dito, mga MC tol. Yung sa'yo, peke lang yung tanggapan, parang NGO. Dapat nga kasi sa wrestling yung entry mo, kaya doon ka sa Flip Top Mexico. Kasi kahit i-Dempsey roll o Eskinol, matigas pa mukha mo sa Eskimo. Pero ito itaga mo. Pag namamatay tayo sa panaginip, nagigising tayo. Pero yung mga di sumusuko hanggang dulo, yun lang nagiging sundalo. Kaya kung pakay mo, instant na kasikatan, binabayaran pag kinulabo, mag-vlog ka na lang, kumain ka ng tae, tapos pag di ka nag-viral, iluwa mo. Time. Di niya makuha yung momentum. So, ayun. Consistency Mirage from round 1, 2, 3. Bigyan natin ng ano yun. Siguro pinakamalinis yung round 3 eh. Pero 9-7. Sige, strongest round ni Mirage yung round 3. 6-6-7, that's 19 points for Mirage. Na parang ang sakit magbigay ng ganong score kay Mirage, no? Kasi kampiyon ng pedestal na halos bigyan ko ng perfect eh, 'di ba? Si Mirage sa battle doon sa pedestal. Tapos biglang bibigyan ko ng 6, dalawang 6, isang 7. Parang ano eh, no? Bigat, no? Pero wala eh. Kay Shaboy naman, performance pang battle talaga. 8-9-7 para sa akin. So that's 8-9-7 tuloy. 8-9-9, sorry. Hindi, ano ba score ko sa round 1? 7-6, 8-6, 7-8-9, sorry. So that's 24 to 19. So all 3 rounds Shaboy. Malinaw naman. 8-3, Mirage vs. Shaboy, mag-i-ice pang beses para sa kanilang pareho. At ang boto ng urado, 5-0, magigay para kay Shaboy. Ayan, syempre, shoutout muna sa sponsor ko ng Hakbang Music Video. Egocentric, Unhinged, Killions, Bad Street, Legit TV PH, Christian Cusi, Luke X, Andrew Agnas, and Mark Batara. At syempre, mga tropa ko from Siniluan, dumayo pa dito. Maraming salamat, Chef. Escape, love you. Boss Arik, maraming salamat sa pagkakataon. Congrats. Shoutout nga pala kala... Yun yung maganda kay Mirage. Sports pa rin. Shoutout kay Mirage. Ice J, Ichad, Pars, kaya kasama ko, Jonel Milanes, Poetic Mafia, Ulap Floating. Salamat. 5-0 para kay Shaboy, mas malinis yung performance, tapos yun, mas madiin yung mga sinasabi niya pati message niya. So yun, Shaboy. Yo, Tyke, no mana, Siren. Binoto ko all 3 rounds si Shaboy. Kitang-kita naman yan sa overall performance. Okay naman si Mirage, may mga linyang pasok. May mga solid naman siyang linya, pero para sa akin kasi hindi nakakatulong yung low energy. Oo. Tsaka yung parang hindi consistent na delivery para sa kanya. Pero may mga pasok siyang linya. Pero yun nga, kung sa overall performance, tsaka mas sunod-sunod na suntok, mas mga linyang talagang dumidiin para sa akin, all 3 rounds Shaboy yun. Yo, Zaki, binoto ko si Shaboy all 3 rounds. Mas consistent siya. Tapos si Mirage, di ko maintindihan bakit parang napakalamya niya. Kumpara sa mga ibang performance niya, especially galing siya sa championship sa Moto, so mas mataas yung expectation ko sa kanya, pero napaka-laylay niya dito. Yo, Arzone, binoto ko si Shaboy all 3 rounds para sa akin. Mas lumamang si Shaboy dito dahil mas malinis at mas malakas yung presensya niya sa laban. Sa 3 round ni Mirage, okay naman, medyo nahihirapan na siguro siya kumonekta sa crowd talaga, pero all 3 rounds Shaboy.
Yo, Pomoso, binoto ko si Shaboy all 3 rounds. Mas consistent siya all 3 rounds. Tapos si Mirage naman medyo dragging na lalo yung second round niya. Tapos si Shaboy tuloy-tuloy lang yung pag-connecta niya sa crowd. Hindi ko alam kung ano nagiging problema ni Mirage sa delivery niya pero okay pa rin. Binoto ko si Shaboy. Okay. So yun lang. Malinaw naman, klaro. Sobrang klaro dito na kahit na hindi na mag-explain yung mga judges, sabihin lang nila all 3 rounds Shaboy, maintindihan na natin kasi yun nga, dragging nga yung performance ni Mirage dito and pare-parehas kami ng tanong, di ba? Zaki, Pomoso, di ba? Ang tanong is, di namin alam kung ano nangyayari kay Mirage na ganyan nga, galing nga sa championship, siya pa yung nag-champion. Yun nga malaki yung expectation kay Mirage pero yun, we don't know what happened to him, ano nangyari kay Mirage, we don't know. So yun, sana makabawi si Mirage at yung bawi na yun sana magtuloy-tuloy hanggang sa matabla na niya yung standing niya na 0-4 na siya, diba? So yun lang, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.